Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa movie marathon. Ayan, nag-movie marathon pala sila. At mga payudas, sobrang daming payudas ngayon ng Kim Pao, guys. So, kailangan tumutok po kayo para hindi kayo mahuli sa kilig. Charot. Lalo na yung mga wala pa po dyan na Prime Video. Anyway, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at man-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, unahin po muna nga natin, ito muna yung ating pag-usapan ngayong gabi, no? Unahin natin itong si Rockstar na napakaingay. Grabe, ano yan? Fan turn to basher, ganon, ang peg. Just because of one tweet, dahil lang sa nagbigay ng reaction si Kimi, ayan, ay turn into basher, ganun ba? Grabe, no? So, lumalabas at nakikilala talaga kung sino yung mga toxic na tao. Yung tipong sila lang yung dapat na masunod. Dapat, kontrolado ka nila na parang robot lang. Yung just because fan ka, parang ikaw na ang Panginoon ng mga artista na kailangan kung ano sabihin mo yun ang sundin. Kagaya niya, nag-express si Kim ng kanyang feelings tapos kung makahusga na kay Kim Chiu, and ayun nga, naging basher na ngayon ni Kim, at ang dami niyang ngaw-ngaw sa social media. As in, talagang gustong-gusto niyang putaktihin si Kim Chiu na para ba ang nalaki ng nagawang kasalanan ni Kim. Kung tutuusin, siya itong walang ginawang masama. Siya, si Kim nga yung sinaktan, si Kim niloko, pero bakit si Kim ang tinitira? Diba? Ito yung mga ngaw-ngaw niya, nakakaloka ka din, Kim. Think before you click. Nakalimutan mo na bang madaming Kimerald ang naging KP? Sana iniisip mo na madami kang masasaktan na fans mo. Wala namang fans yang si Paolo. Puro Kimerald, Kimsi din naman halos bumubuo sa Kim Pao. Grabe. Kung makajudge kay Paolo na walang fans, FYI, may fans si Paolo Avellino. Grabe, ang laki ng ulo. Ha? Isa ka lang sa fan. Hindi ikaw yung hindi ikaw ang nagparami ng fan. Para ka dyan, ngumaungaw. Meron pa sinasabing walang utang na loob si Kim. FYI, ha? Bayad na sa utang na loob si Kim Chiu. Ano bang nyo? Nyo sa pagkakaintindi sa utang na loob habang buhay? Ha? Kaya tayo po may nababaon na pag-iiwanan dahil sa utang na loob na para bang panghabang buhay na hindi matutumbasan. Yung utang na loob naman kasi is bayad na ang si Kim Chiu doon, 'di ba? Ilang panahon din po na mayagpag ang Kimerald. So, just because of utang na loob, wala nang karapatan si Kim Chiu sa kanyang feelings, hindi na siya pwedeng masaktan. Grabe. Ano ba? Tao pa ba kayo? Mga wala kayong puso eh. Ako na lang po talaga naawa kay Kim. Ang dami pa niyan. Ito po. Believe na talaga ako sa influence ni Paolo Avellino, nagiging maldita na si Kim ngayon. Ito pa, si Kim walang utang na loob. Nakalimutan yata na hindi niya mararating kung ano siya ngayon kung walang tulong ng Kimerald. Sa ayaw at sa gusto mo, you can't deny that Gerald Anderson has been a big part of your career. And kung naging parte siya, may karapatan na siyang saktan. Si Kim Chiu, ganun ba yun? At dapat dahil ganun, tanggapin na lang ni Kim na niloko siya. Ganun. Grabe, bilis makalimot ang mga taong to. Nadadala sa pogi-pogi.
Samantala, matapos ang ilang araw na pinag-uusapan nga yung Emerald issues na yan, dito naman tayo sa paayudas ng Kim Pao ngayon na talagang bumabawi kasi sobrang dami talaga. Dami nilang paayuda ngayong araw. So, eto, guys, para sa, dahil nga naglapag po ulit ng The Alibay. So, manood na po kayo guys, wag na kayong pahuli. So, merong paganyan na napakarupok ni Vincent. Parang kahapon lang, galit na galit. Parang kailan lang nakakatakot. Pero ngayon, super rupok. Ay, grabe naman nga talaga yan. 'Di ba? So, ito yung marupok era. Ay, ni Vincent. So, nakakakilig guys, sobra. Itong eksena na to ng Kim Pao na para bang habibi yan, na para bang asawa yan na kino-comfort ang kanyang misis sa problema nito. Huy! Grabehan naman, sarap pagmasdan ng hug nila. Parang pati ako, nahug na rin nila kasi na rin yung aking bigat na nararamdaman dahil sa bashings ng Kim Emerald. Tapos meron pa yung lambingan nga sa kotse, yan. Nakakatuwa. Ang dami pong paayuda ngayon. Habol na kayo guys sa sa bagong episodes na nilapag. Anyway, merong nagtatanong kung yung November, yung nung Undas ba, ay kasama ba si Paolo Avellino na kasama ba ni Kim si Paolo nung mag-movie marathon. Pero, guys, para maging malinaw po sa lahat, syempre doon lang po tayo sa totoo. Ayan, hindi po magkasama ang Kim Pao that time. Hindi po umuwi si Kim ng Cebu. So, yung movie marathon naman po, meron kasi nakikipagtalo. Para malinaw po, ang kasama po ni Kim sa movie marathon ay ang kanyang list. So, basahin niyo tong post na to ni Kim Chuen. Ayan yung post po niya. Nanap ko pa talaga dito sa aking gallery. Sabi ko, na-save ko talaga yun Na-save ko yun. So, eto yun The past 2 days, a full reset for my body and soul, great hours of sleep, grocery run, movie marathon, good food, self-care, and laughter with my niece. O, diba, malinaw po na with my niece. Wala naman pong Paolo Avellino doon. Kaya sa mga nanghuhusga na sa pagkatao ni Kim Chu, ayan, kasunod daw kasi niyan, movie marathon and Netflix, etc. etc. Ganun na ba? Hoy, huwag kayong ganyan kay Kim Chu, ha? Hindi po ganong klaseng babae si Kim. So, malinaw po dito na niece ang kasama po ni Kimi. Okay? So, sa mga nakikipagtalo pa sa mga bashers, iyain nyo na. Basta alam natin ang totoo. Huwag na tayo makipagtalastasan pa sa kanila. Okay? So, yun lang muna guys sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Marami pong salamat.